Hallelujah. Thank you, Lord. Father, we thank you. You are such a big Father. You are such a big God. Hallelujah. Jesus, our Redeemer, maraming salamat sa iyo. Holy Spirit, you are the unction. You are our guide, our helper. Hallelujah. The advocate. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat. Lord, salamat na sobra-sobra ang binigay mo sa amin. Ganun mo kami kamahal, Panginoon. Kaya ang tugon namin sa iyo, Panginoon, ay lubos na pasasalamat, lubos na pagsamba. Hallelujah. Father, thank you, Lord. Salamat. Lord, salamat at ang sarap namnamin, Panginoon, ang kadakilaan mo sa amin. Hallelujah. The more that we meditate on your goodness, Panginoon, Lord, lalo namin nakikita kung ano ang halaga namin sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. Thank you for the blood of Jesus. Thank you for the broken body of Jesus. Hallelujah. Father, we thank you. We worship you in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Hallelujah. Alam niyo po, sana nandito kayong lahat. You know, we had a full worship band today. Hallelujah. Hallelujah. Diba? On drums, si Daniel. Oh! Diba? Tapos, syempre, yung aming acoustic, si Brother Boyet. Yung aming bass, si Brother Martin. Si Mai. You know, and we have our worship leaders. And we have, you know, yung aming, ang tawag nga doon, alto, si Sister Jean. And of course, si Sepa. Sa aming multimedia. You know, next time, come over. At you know, days from now, may sasampa pa dito. Hallelujah. God, we thank you. Thank you, Panginoon, sa papuri, sa pagsamba na aming pinagsasalunan, Lord God, every Sunday. Oh, Lord, you are worthy, Panginoon. Salamat, Lord God, for the privilege of just honoring you in our church. Hallelujah. Giving you, Panginoon, praise and glory. Thank you, Father God. In Jesus' name. Amen. Amen. So, tuloy po natin ating papurit pagsamba, you know. Sabi sa Bible, you know, at the start of the week, ayusin daw natin yung ating finances, you know, the finances that we are going to offer to God. You know, ganun ho yung ginagawa ko. Kasi mas madali. You know, mas nagiging maayos po yung finances ko pag yung inuuna ko every time I receive something, unahin ko, itatabi ko na yun sa Lord. Kaya sigurado na po ako, nilalagay ko na po sa kahit anong envelope po, kahit papel, kiniklip ko na po yun. So, taas po natin lahat ng ating kaloob. Lord, we thank you. Salamat, Lord God. Tunay na napakadakila mo. Tunay na napakatapat mo, Lord God. Lord, if we look back, Panginoon, you have always been there providing for us, Lord God. Panginoon, wala kaming pangangailangan na hindi mo tinugunan. Lord God, that you even supply all our needs according to your riches and glory in Christ Jesus. Sobra-sobra, Panginoon. Father, we worship you at maraming salamat, Panginoon, even with the substance that we have received, we can offer it back to you. In Jesus' mighty name, Lord, thank you. And Lord, salamat, Panginoon, sa collection. Lord, salamat, Panginoon, ito yung magagamit sa church. At Father, thank you, Panginoon, doon sa mga nagbigay, Lord God, that they will just, Lord, have this total dependence upon you. And Panginoon, that they will celebrate every time that, Lord, your blessings come to them, Panginoon, they will just celebrate. And Lord, know for a fact that you are a good Father. Hallelujah. Lord, we worship you in Jesus' name. Amen. Thank you, Lord. Oy. Careful. Uh-oh. Tsaka yun hong nagko-collect sa atin, si Queen. Ayan. Hallelujah. So, yun pong last week, you know, mag-recap lang tayo. Last week, ang ating message was open heaven. You know, it was from the letter, Lord, of John. Ito yung revelation. You know, John the Beloved was given this revelation. So meron siyang vision at hindi lang ito'y basta vision. He heard, you know, the voice of God just like trumpet. At yung voice na yun, ordered him to come up. O sabihin natin, invited him to come up. And immediately in the spirit, he came up. Because, you know, God wanted him to see things that will be coming. Yung mga future things gusto niya makita. So, in heaven, you know, he saw the throne. So yung throne, this is a symbol of authority. You know? Kasi ang throne nga, lahat ng tao ay may dambana. Ngayon, yung mga tao na nagre-reject sa Diyos, na nakaupo sa dambana, you know, they either put themselves on the throne or somebody else. You know, kung ano man yun. So, dun sa dambana, it wasn't empty.
Someone was there. So God was there. But it was striking that John did not see a distinct figure. Kagaya minsan yung may mga nagde-describe sa atin na malaki, na ganyan. Kay John, what he saw was, the radiance, the glory that was emanating from that throne. At yung kulay na nakikita niya were two distinct colors, white and red. White, is a representation of the empty tomb. Nung nabayubay sa krus ng Kalbaryo, namatay ang Panginoong Hesukristo, he died and he was buried in the tomb. After 3 days, he rose back to life and the angel was there and, the tomb was all white. So it was, a representation of his resurrection. Isa pang kulay was red. Yung red, this speaks about the blood of Jesus na nag-redeem sa atin. So yung blood of Jesus, nakita natin, inaral natin na, it paid for a redemption, yung blood of Jesus, tinanggal yung ating guilt at lahat, so forth and so on. Now, we are going to talk about heaven. This is the title, the place for the redeemed. Ito yung lugar natin. After we finish our life on earth, yung ating time na binigay ng Panginoon sa atin, ang ating destination ay heaven. This is the eternal habitation for the redeemed. Dito tayo mapupunta. Now, heaven is where God's presence is fully experienced and all corruption is absent. Walang bahid ng dumi doon sa langit. So, in Hebrews 11 verse 10, this is described as the city with foundations whose architect and builder is God. Ang sinasabi dito, may foundation. Ibig sabihin, ito ay merong establishment. This is something permanent. Kasi itong context nitong salitang to was coming, from the point of view of yung kay Abraham. So Abraham, Isaac, and Jacob were dwellers, yung tent dwellers. Wala silang permanent home. Kasi they were looking for a place, yung better place, yung place called there. Ito yung lugar na kung saan, yung Canaan, yung land flowing with milk and honey. So, ito ang ka-distincta nito. And this city is crafted by God Himself. Biro mo, siya yung architect and builder. Ngayon, ito yung usapin na prevalent sa ating mga news. Builder, architect, contractor. Ito, perfect. Ibig sabihin na this is ensuring its perfection and eternal in nature. Pangmatagalan talaga. Ito yung lugar kung saan ito yung permanente na para sa mga mananampalataya na nag-graduate na. So, what is the major activity in heaven? Ano ba yung ginagawa sa langit? So, makita natin, number 1, heaven is a place of unending worship. Kagaya kanina, hindi lang tayo ang nag-worship, andyan din yung mga anghel na kasabay natin. So, doon sa nakita ni John sa langit, there are 4 living creatures. When I was young in the Lord, I thought that these 4 living creatures were angels. Pero hindi pala. Yung 4 living creatures, they had different faces. Iba-iba yung mukha nila. Yung lion. And, yung 4 living creatures, these are the representations of Jesus' portrayal in the gospel. Ano ba yung gospel? Matthew, Mark, Luke, John. So first was the lion. This speaks about Jesus as the king. Ito yung Matthew. Next was the ox. Jesus suffering as a servant. Ito yung Mark. Susunod dito is man. Ito yung Luke. This is the perfect man, Jesus Christ Himself. And lastly, this is the eagle, the Son of God. Ito yung John. So itong eagles na to, living creatures na to, yung 4 na mukhan to, they all had 6 wings. And they are full and covered with eyes. Pati nga daw, under the wings, puro eyes daw po yan. So, ang ginagawa nitong mga 4 living creatures, hindi ko na yata nilagay dyan, sa Revelation 4, sabi niya ganyan, verse 9, they were saying, these heavenly beings are exalting God day and night. Yun ang kumbaga parang, mamimintis. Hindi, walang mintis day and night, and they are saying, Holy, 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 Lord God Almighty, the one who was and is to come. They are in reverence of God Almighty. Hallelujah. Diba? Pag nag-uusapan natin yung place of the redeemed, pero yan ang makikita mo.
the four living creatures. Susunod dito are the 24 elders. Yung 24 elders, they are representatives of the New and the Old Testament. Doon sa Old Testament, these are the 12 tribes. So siguro ito yung mga leaders of the tribes. Sa New Testament, these are the 12 apostles. So, itong 24 elders, ang ginawa nito, they fell down, they worshiped the eternal living God, and they cast their crowns before the throne, singing, O Lord, you are worthy to receive the glory and the honor and the power, for you have created all things. They were created and called into being by your act of will. So ito, yung worship nila was because of God's creative power at yung glory ng Panginoon. You know, because God created everything. He has the right to everything, and He has the claim to everything. Hallelujah, thank God, He has claim to me. He has claim over me. Salamat sa Panginoon. At you know, yung all-encompassing power ng Panginoon ay pwede natin ihayag dito sa lupa. Amen? Whenever we feel, you know, like probably afraid, thank you, Lord, that you created everything. You have claim and you have right to everything. So ito ang kagandahan nito, you know, yung makita natin yung worship nila. So, ang maganda dito, you know, yung pang-third, these are the children of God. Itong children of God has this eternal adoration from the unending gratitude of their salvation through Jesus Christ. Amen? Sobrang pasasalamat tayo lang. You know, we do this every week. We do this in our homes. You know, we do this any time of the day. And damang-dama natin kung anong ginawa ng Panginoon sa atin, lalo na yung mga nandun sa langit. In 1 Peter 1:4, as children of God, our inheritance can never be lost. Hallelujah. You know, meron tayong confidence, meron tayong security. It is ours now and ours forever. Kung anong meron tayo, hindi tayo nag-aalangan na, delikado, baka bukas wala na. No! Kung alam mong nasa iyo si Kristo ngayon, tinanggap mo siya sa buhay mo ngayon, hanggang dulo ng walang kaduluduluhan. Ganyan siya katapat. Amen? Sabi nga yan, it is imperishable. It cannot die. Hindi ito mamamatay. It is undefiled. Ibig sabihin, it cannot be corrupted. You know? Tapos sabi dito, it is unfading. You know, it will never lose its value. Ganun pa rin. Kung gaano kaningning, ganun pa rin yun. Our forever inheritance of limitless worth is being kept right this minute in heaven for us. So yun yung ating inheritance, nasa langit. Now, this is in significant contrast to the inheritance here on earth. Di ba dito sa lupa, yung mga mana natin pwedeng mamatay. Kunyari, pinamanahan ako ng farm, livestock, sabihin natin ganyan. You know, it cannot forever live on. You know, may mamamatay at may mamamatay. Siguro marereplenish, pero may mamamatay. Siguro pinamanahan ako ng farm. Siguro magigiba. Ano pa, pinamanahan ako ng pera. You know, minsan nag-iiba yung value. Iba yung inheritance on earth, iba yung inheritance in heaven. Solid yun. So here, Peter did not really describe, you know, the inheritance. You know, it was beyond, you know, his mind how to describe it. Ang sinabi lang niya dito, what we can really just get from what he said is, you know, it was something great for him to describe. Pero ang alam natin, our inheritance cannot perish, it cannot spoil, and it cannot fade away. Right? So, hindi niya matukoy eh. Pero thank you, 'di ba Peter, yung Apostle Peter, na sinabi mo kung gaano katindi yung inheritance namin. Now, si Charles Spurgeon, siya yung, sabi nga, ang tawag nga sa kanya is Prince of Preachers. Siguro napakagaling talaga mag-preach niya, no? Maybe we should listen to his preaching. Baka meron siya mga captured audio, you know, preachings. Sabi ni Charles Spurgeon, sabi niya ganyan, there is no unfading hope beneath the changeful moon. Wala daw dito yon. The only imperishable hope is that which climbs above the stars and fixes itself upon the throne of God and the person of Jesus Christ. So tinutumbok na ni Charles Spurgeon yung ating inheritance. Now, in Psalm 16 verse 5, sabi ganyan, O Lord, you are the portion of my inheritance.
Hindi sinabing a portion. You are the portion of my inheritance and my cup. You maintain my lot. The lines have fallen to me in pleasant places. Yes, I have good inheritance. So yung inheritance natin is the gift of God Himself. Siya mismo, yung ating mana, na nakuha natin nung namatay ang Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo. Since God gives us Himself to us now, our inheritance begins now and continues on. Amen? Kaya pa sinabi nga na di ba? Imperishable, di ba? Unfading, di ba? Uncorruptible. Kaya pala ganoon. Nung natanggap natin, buong-buo yan. Habang, baka nga nadadagdagan kasi nadadagdagan yung kaalaman natin sa minana natin. Amen. Every inheritance is to be stewarded. Ganon din yung knowledge natin sa inheritance natin sa Panginoon. Now, how to qualify? Simple, we cannot experience this inheritance unless we are born again. Kala ko dati kasi born again is a religion. Sabi ko, parang iba yan dun sa kinalakihan ko. But, born again, being born again is, having the second birth. Tinanong ko pa yan sa pastor ko dati, ang tagal ko ng mananampalataya, sabi ko, ano yung born of the water and the spirit? Sabi niya sa akin, you don't know? Yung pastor ko lalaki. Sabi niya, born of the water is natural birth. Born of the Spirit is when you get born again by receiving Jesus Christ. Sabi ko, yun pala yun. So sa atin, we are qualified of this inheritance because we have been born again. Nabuhay muli yung spirito natin. Yung spirito natin na patay noon, nabuhay. Ito yung kagandahan yan. Now, those who have not received Jesus does not have the capacity to enjoy this inheritance. Di ba sabi nga nung sa yung rich young ruler, parang what must I do to be saved? It's not a matter of doing, it's a matter of being in the family because you have received the Son. Amen? Ganon kaganda yan. So, yung itong pagtanggap natin sa Panginoon, whenever, syempre, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Whenever we share to other people, let's not just tell them about the miseries of hell. Let's tell about the gloriousness of heaven, where God is. And it starts now. Ito yung ipapahiwatig natin sa Kanya. Kasi, sa mga tao na hindi pa nakakakilala sa Panginoon, hindi nila ito maiintindihan. So, we plant a seed. Tataniman natin. Ang sabi nga, whenever we plant a seed, let's not worry about it. May magdidilig, may mag-harvest. Kasi ako parang sumasama ang loob ko pag nagpa-plant ako ng seed, tapos sa iba na water baptize. Pero hindi, di ba? They are God's sheep. Amen? They are God's sheep. Sa atin, whatever the Holy Spirit tells us to do, we do. We just follow the Holy Spirit because there is power in that. Amen? Ngayon, doon sa mga unbelievers, they don't have the capacity to enjoy that because it's just like, telling a blind person to look at the beautiful sunset. No matter how they look, they're blind, they cannot see. So, they have to be born again. We have to tell them the good news. Now, bukod dun sa eternal adoration, nung etong mga children of God, si John then, in Revelation 7, he also saw this great multitude that no one could count. They came from every tribe, every nation, every people, and every language. So makita natin na may diversity sa langit because of the Great Commission. Ano yung Great Commission? Inutusan tayo ng Panginoon, sabi niya ganyan na, all authority has been given to me. Now, sabi niya, go and make disciples. Diba? Mangaral tayo, mag-share tayo, palakihin natin yung mga tao, kahit taga saan pa yan. So, napakaganda. Itong multitude, they were standing before the throne and before the Lamb. They were wearing white robes and were holding palm branches in their hands. At in verse 10, sabi nga yan, they cried out in a loud voice,
Ang sanabi nila, salvation belongs to our God who sits on the throne and to the Lamb. So they recognize that God is the source of salvation and no one else. Hindi kaya, walang kakayahan ang tao matubos ang kapwa-tao o matubos ang sarili. Tanging ang Panginoong Hesukristo lang. Thank you, Lord. Hindi tayo ligaw. Kundi siya yung tinanggap natin, na ipinangaral sa atin, siya yung siya yung Savior na sinasabi sa Biblia. Napakaganda. He is in His Word. His Word is His will. His Word is His nature. His Word is His character. So, now, salvation isn't something we earn. It is something that God gives. So, yung great multitude, they did not take their salvation for granted. They worshiped God. At alam niyo yung sinasabi ng multitude, these are the people that came after the tribulation. Medyo mahabang aralin yun. Kasi parang ang nangyari, nagkaroon ng rapture, tapos yung mga naiwan dito, medyo nahirapan sila. Kasi, wala nang seed ng Panginoong Hesukristo na kumbaga magbabuffer, mag-neutralize ng kasamaan sa mundo. So these were the people who went hungry. These people were the people who were abused by the enemy. At meron pang mga nangaral sa kanila, kaya lang sila napunta ulit sa langit. Kaya sobra yung pasasalamat nila. Sobra ang pasasalamat nila. Now, hindi ko na lang naisulat dyan. Sumunod dito, the angels. Alam natin yan sa Isaiah, because of proximity, the angels were always before the throne room of God. They could not help but say, glory, glory, glory to God in the highest. Sila yung nagpupuri. Ganon din tayo whenever we are close to God. God doesn't move away. Tayo yung nagmumove, tayo yung nadidistract eh. But whenever we are in close proximity with God, we cannot help but worship God. Talagang sobra tayo sa pasasalamat. Thank God for technology. Ang dali-dali ngayon na meron tayong worship sa mga telepono natin. There came a time, hindi to sa pag-aangat ng anything. There came a time na wala akong alam na, kasi dati mahilig ako sa mga bars. So, mahilig ako sa music. Pero nung naging Christian ako, feeling ko, parang nadudungisan ako every time I would listen to worldly music. Parang, paglalo na yung mga things that would point me to my past. So, dahil sa, meron naman akong kakayahan na hindi magbukas ng radyo, hindi makinig ng ganyan. Nakinig lang ako ng worship. Yun lang ang ginawa ko. Up to such a time, sabi nga nila, are you being religious about it? Sabi ko, hindi, kasi hindi ko kaya eh. Up to such time na kaya ko na. Na even worldly music will not affect me. But, once it does, I turn it off. Minsan nga, sandali lang eh. Pero sometimes, I get to dance with those music. Pero, iba pa rin yung worship. Worship picks you up. Where Christ is. It picks you up together with the angels singing, glorifying God. Yun ang kagandahan na yun. So, the angels, verse 11, wala pala dyan, This is in Revelation 7, verse 11. All the angels were standing around the throne and around the elders and the four living creatures. They fell down on their faces before the throne and worshipped God, saying, all created beings around the throne, join in. Amen. Praise and glory and wisdom and thanks and honor and power and strength be to our God forever and ever. Amen. So the worship of the great multitude show clearly the power and wisdom and majesty of God. Hindi ginusto ng Panginoon na isang hakutan lang. Glory to God. Pero doon tayo sa unang hakot. Amen? Sinong gusto maparusahan pa? Hindi, sama na ako. Sabi nga ni Sister Jean, kailangan nakikinig tayo ng trumpet. Pero ako, dahil sa nasa grace tayo, iniisip ko, we will hear it. God will make sure that we will hear it. Because He is faithful eh. Pero ganun pa man, it's worth hearing it. Kasi nakikita lang natin, nababasa lang natin, the trumpet sound. Kasi yung trumpet sound sa Israel, it is when the trumpet sounds, the congregation of Israel will come in a certain place. Magmi-meeting sila. Ngayon sa battle, whenever the army would hear the trumpet sound, it is a sound for battle.
for the soldiers. Kaya sa atin, siguro maganda nga, wag natin ma-miss yung trumpet sound. But God will make a way na maririnig natin yan. Kasi paano na lang yung bingi? Ayaw nga pala, wala na nga palang dapat bingi, no? Dahil sa katawan ng Panginoon, pinagaling na sila. Amen? Amen. So remember that. We will remember that. So ano pa yung what is in heaven? Partnership and stewardship with Christ. In Matthew 25, alam natin itong story to. This is the parable of the bags of gold. There was this certain master who was going on a journey. So he called his servants. 3 servants yung nandito. With one servant, he gave 5 bags of gold. To another, he gave 2 bags of gold. To another, he gave 1 bag of gold, according to their capability. And then, he went on his journey. Now, the servants, yung 5 bags of gold, immediately, he went and he put the bag of 5 bags of gold into work. Tinarbaho niya. Ginamit niya yung 5 bags of gold at kumita ng another 5 bags of gold. Same thing, ito rin yung 2 bags of gold, immediately, ginamit, at kumita ng 2 bags of gold. But not with the person who was giving a bag of gold. Etong ginawa nitong isa, he dug on the ground at binaon niya yung bag of gold. So, anong nangyari? 'Di ba? Yun ang mga course of action na yun. So, anong nangyari dito? Verse 19. Matthew 25, verse 19. Yan. After a long time, the master of those servants returned and settled accounts with them. The man who had received 5 bags of gold brought the other 5, and he said, Master, he said, you entrusted me with 5 bags of gold. See, I have gained 5 more. Kita nyo, yung malaki ang nagawa, siya yung una nagsabi. Diba? Siguro, hindi na sila nagtuturuan. Diba? Parang excited siya eh. Verse 21, his master replied, Well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. Now, hindi ko na naglagay yung ibang mga verses. Yung sa second person, yung 2 bags of gold, ganyan din. Na nag-report din siya, na kumita siya ng 2, at ito rin sinabi ng master. Sabi niya ganyan, na, Well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. Come and share your master's happiness. Hallelujah. Natuwa, nalugod. At hindi lang yun, pinagkatiwalaan, meron pang higit doon sa pinagawa sa kanya. So, now, makita rin natin dito, ang pagtuturo ng Panginoong Jesus na patungkol sa principle of stewardship. Ito yung principle of stewardship. Ito yung paggamit ng resources ng Panginoon ng may katapatan. At ang sinabi ng Panginoong Jesucristo dito, medyo nagpahayag na siya na meron pang mga darating. He is hinting on future things that will happen. Ganun naman talaga, di ba? Kapag ikaw ay mapagkakatiwalaan sa konti, mapopromote ka. Amen? Hindi ka pwedeng mapromote na hindi mo tinatrabaho yung ibinigay sa'yo. Lugi. Lugi ang mangyayari. So, tingnan natin sa verse 24. This is the sad story. Then the man who had received 1 bag of gold came. Master, he said, I knew that you are a hard man, harvesting where you have not sown and gathering where you have not scattered seed. So I was afraid and went out and hid your gold in the ground. See, here is what belongs to you. So binaon nga niya. So yun lang ang papakita niya, yung original na binigay sa kanya. So yung makita natin dito, yung harshness na perception niya doon sa master was brought fear to him. Walang love or respect na nakita itong servant na to dun sa master na yan. So, sa atin, when we misunderstand the master, we come to misunderstand, the benevolence, the power of God. Nag-uusap nga kami ni Sister Jean, sabi niya ganyan, mahirap makita na may mabuting Diyos kung hindi makita ng mga bata sa mga nakatatanda sa kanila. Walang model. Parang pag may sinabi ka, ang reaksyon ng mga bata, Ano yun? They cannot identify. So itong servant na to, itong nakita niya, fear.
Now, anong ginawa niya? What did he do? Ginawa niya dyan, he buried it. You know, yung pagbe-bury, ito yung, sometimes we safe keep precious items in the ground. Kaya ang evidence nga nito, yung mga buried treasures. Yung mga, di ba, mga archaeological findings. Yung mga binaon, mga tinago ng mga tao. Kaso dito, yung burying niya, it is a failure to utilize God-given resources and opportunities. Alam niyo, meron ng ginawang equation si John C. Maxwell. You know, he's a motivational speaker. Sabi niya ganyan. When preparation meets opportunity, ang result ay success. This guy never planned anything kasi hindi maganda yung tingin niya dun sa master. So yung talents, these are the gifts, these are the responsibilities entrusted to us. So sa atin, lagi natin titingnan, pag minsan yung parang na-overwhelm tayo sa responsibility, parang, too much, Lord, too much. Bring it to God. Because He is trustworthy. You know, kung ikaw, tingin mo, hindi ka trustworthy, He is trustworthy. Relax. You present it before God. Naalala ko dati, you know, sabi ko sa Lord, ito yung bago akong Kristiyano, sabi ko, Lord, sabi ko, kahit anong, kasi talagang darkness to light. I don't know this kind of turf. Hindi ko alam tong pinaghaharian ng Diyos. Basta ang alam ko, you know, mahal ako ng Diyos, binago niya ako, na-feel ko. You know, luminaw ang utak ko. Kaya alam na alam kong nailipat niya ako dito. Pero the thing is, I still don't know how to live, how to move in this turf. Kaya sabi ko sa Panginoon, Panginoon, pag may sasabihin ka, ulitin mo. You know, sabihin mo ulit. You know, God did that. Actually, when He did that, you know, yun yung parang major decision sa buhay ko. You know, kung hindi inulit-ulit ng Panginoon yon, of course, you know, He is God. He knows everything. He knows me. He knows time. Lahat ng buhay natin, nakaschedule sa Panginoon. All we have to do is just surrender. You know, just thank Him na, Lord, maalam ka. Thank you. Hindi ako maaalanganin, Lord, alam mo lahat. Lord, hindi ako malulugi dito, salamat. You know, Lord, salamat nito, ito mag-aangat sa akin. Hindi yung, self-exaltation, kundi, Lord, ito yung mag-aangat sa utak ko. You know, this is the faith life. This is the lifestyle of faith. Amen? Ito yung pamumuhay na gusto mo na lakaran ko. Now, yung talents, yung gift, you know, pag may gifts ka, you have responsibilities. You know, sometimes it's not easy, sometimes it's hard, sometimes it costs you, sometimes it's painful, but guess what? You know, where there is a vision, there is God's provision. Siya rin ang magtutustos, ang biyaya niya rin ang magdadala sa'yo. So yung servant's decision to hide, this is the lack of initiative, and this is his unfaithfulness. You know, kaya wag tayo yung bukas na, mamaya na. Actually, alam niyo yung major decision ko. You know, when I was offered something, umuo lang ako eh. Yung kausap ko sabi sa akin, pray about it. Alam niyo talagang lagpas. I did not even remember the conversation. Kasi the next time that this person approached me, sabi niya sa akin, have you decided on it? Clueless ako. I decided on what? You know? But God in His mercy, only His mercy, you know, not even our capacity, not even our memory, you know, can handle things. It's just God. Amen. Kaya nung alam nyo, nung second time, nasabi niya yon, kala nyo natinag na ako, lagpas pa rin. Hallelujah. Bait ng Panginoon. Yun, kung tayo, sinabihan ka na, hindi ka nag-iintindi. Parang but God in His love, in His mercy. Alala ko yung friend ko nung college, for the love of God, Severina. Gaganunin ako. Pero hindi humadre yun. So anyway, alam mo, God in His mercy, asked this person again to come back to me and ask me the third time. Alam niyo yung third time na tinanong niya ako, para akong binuhusan ng tubig.
Alam niyo yun, yung una talagang, hindi ako nagtatanga-tangahan, nagde-deny, o ayokong i-cross the bridge. Wala akong ganun eh. Wala talaga. Parang hindi ko talaga alam. But the third time that I heard that from this man of God, para akong tubig na binuhusan. Alam mo, inilink yan dun sa conversation namin ng Panginoon na, Lord, pag may gusto kang pagawa sa akin, ulit-ulitin mo. Alam niyo ano nangyari after that? Pagkasabi niya, sabi ko, kagad, thank you. Parang nag-oo na kagad ako. Kasi I explained it to him na sinabi ko sa Lord, mag-oo ko, whatever it is. Sabi ko, I'm sorry I missed it that 2 times, yung 2 previous times. So yan, you know, the gifts, you know, is our responsibility. The time we have here on earth is our responsibility. Pero again, do not take responsibility on your own. Responsibility is simply response to His ability. Amen? Kasi kung magre-responsibility na naman tayo ng sarili natin, bagsak tayo. Kung hindi, kung ano man yung binigay ng Panginoon, ibabalik natin sa Kanya, Lord, thank you na. Kung ano man yan, sisidlan lang ako, Lord, di ba? Ikaw rin ang gagawa niyan para sa akin. You know, you will make it happen. Amen. That is how faithful God is. That is how, you know, powerful God is. Kahit wala kang laman, pupunuin ka niya. Amen. Gagawan at gagawan ka ng Panginoon ng paraan. You know, lagi natin sinasabi, di ba, it's not, you know, our ability, but it is our availability. Na nagsusurrender tayo sa Panginoon na, Lord, sige, send me. Di ba? Pag tatanong ng Panginoon, who shall I send? Send me. Send me, Lord. Ikaw rin naman ang gagawa eh. Kaya kanina, nakaupo ko, pinasa ko na naman sa Lord. Sabi ko, Lord, ikaw naman magbe-preach, di ba? You know? It's on Him. It is Him speaking to us, you know, about His goodness, His love. So, makita natin, you know, this is yung ginawa nitong taon to, you know, yung one talent servant, 1 bag of gold or money na servant. It is contradicting to the proactive to other servants. Yung dalawang servants, you know, they showed stewardship. You know, nagtrabaho kagad sila. And you know, and they were looking forward to the accounting. You know, kung anong gagawin ng Panginoon sa kanila. Now, bukod dito, you know, this one bag of talent servant, he accused the master na parang ang dating 'di ba, you are a hard man. Parang ang dating 'di ba, ine-exploit niya yung servants niya. Maybe this came from the culture of the Jews before, yung mga landowners are using the workers to harvest the field. At siguro baka uneven yung partition. So baka ganun yung tingin nung tao, unfair practices. And maybe tingin niya din talaga perverted yung justice nung master. Pero biblically, you know, this can be a misunderstanding of God's sovereignty and provision. You know, let's always look at God. You know, hindi naman natin masisettle lahat ng bagay sa mundo ng ganyanan eh. Ganon tayo. You know, whatever is happening with us, even kung tingnan natin na may parang hindi tama, let's look to God. Anong gagawin ng Panginoon para sa atin? Amen? So, ano yung master's reply? Verse 26. His master replied, "You wicked and lazy servant. So you knew that I harvested where I have not sown and gathered where I have not scattered seed? Well then, you should have put my money on deposit with the bankers so that when I returned, I would have received it back with interest." So sabi nung master, pwede na, sige na. You know, lagay mo na lang sa mga bankero. You know, this is a safe investment pero low yielding interest. Kahit konti na lang yung interest, pumapayag na nga siya eh. 'Di ba? Kasi yung master, itong servants lack of responsiveness, yung kanyang failure to act responsibly,
This is a broader spiritual principle about stewardship and accountability before God. You know, whenever we neglect what we are entrusted with, ito yung parang, diba, hindi natin tinatanggap kung ano binibigay ng Panginoon sa atin. So the servant was aware of the master's character and expectations, but he chose to ignore. Saan ka nakakita? Talagang tsugi na yun, ano? Tsugi na talaga yun, diba? Alam niya, pero still, wala siyang ginawa. Now, sabi ganyan, verse 28, so take the bag of gold from him and give it to one who has 10 bags. For whoever has will be given more, and they will have an abundance. Amen? Stewardship is equal to abundance. Amen? Lalo kang lalago. Hindi ka pwedeng maging ermitanyo sa isang sulok. You know, receive, the gifts, whatever God has given you, put it into good use. Amen? Kanina kita nyo, it is a display of the gifts and the talents God has given these people. Hallelujah. Yan, ako, tuwan-tuwa. Proud na proud ako. One proud mama. Lalo na ang Panginoon. Lalo na ang Panginoon. Lalo na yung heavenly hosts. Cheering on. Sabi niya, whoever has will be given more, and they will have an abundance. Whoever does not have, even what they have will be taken from them, and throw that worthless servant outside into the darkness, where there will be weeping and gnashing of teeth. So itong servant, he does not know, and he does not have the master's heart. Kasi might be thinking, ano ba, napunta ba sa hell? He obviously does not know the master. He does not know the generous, the gracious master. So, alam mga ganon. So, what do all of us have here? What has God given us? He has given us gifts, He has given us opportunities, and there is always going to be a responsibility, our part. How do we respond? How do we respond to whatever He has given us? Amen? Diba? Itong gusto ng Panginoon eh. Tayo, we are called to trust Him and to use all these gifts wisely for His glory. Kaluhalatian ng Panginoon. Pag sinabi, ang galing-galing mo, sister, thank you, glory to God. Amen. Babalik natin sa Kanya. We are not to hide them out of fear or laziness. Lalo na ngayon, nakakaantok, pero ang aga ng worship team, praise God. Praise God, ang aga ng worship team. So, here, Jesus tells us about the kingdom of heaven and the importance of being prepared for His return. So, tayo, tingnan natin, our actions and stewardship have eternal consequences. Alam nyo, dito pa lang, may pakinabang yung ginagawa natin eh. 'Di ba? Yung pagpapalakad natin ng binibigay sa atin ng Panginoon. Dito pa lang, may kita na eh. Hanggang langit pa rin pala. Diba? Enter into your master's happiness, diba? His joy. Diba? You will be put in charge of many other things. Progressive. Kaya ang buhay ng Kristiyano, umaandar, pataas. Amen? Hindi nagsaslide down. Pag nag-slide down, bumuelo ka na. Shum! Bumalik ka ulit. Bumalik ka ulit sa Panginoon. Amen? Yun, sa pakikinig sa Kanya, sa pagtuntun yung pinapagawa niya sa'yo. Our earthly life is a preparation for eternity. This is not all it is. Kaya kung tayo medyo na-overwhelmed tayo, Lord, thank you for the oversupply. Diba? Kanina nga yung line-up natin, talagang, I even had to look up yung word na sukdulan. Alam niyo ba kung ano ibig sabihin nun? Extreme. Full-blown. Grabe. Talagang sobra-sobra. Amen. God is so good. God will put the faithful with a few things in charge of many things. Amen? So tayo, let's just celebrate the gifts, the assignments, the opportunities that God gives us. Kasi siya rin naman ang gagawa at siya rin yung magpo-promote sa atin. Amen? Kung tayo nababurden sa mga bagay-bagay, we are not giving it to God. Yun lang yun. Ganun lang kadali yung tip na yun. Now, what will we do in heaven? So we will reign.
In Revelations 22 verse 5, and they will reign forever and ever. Magpapatuloy sila na naghahari sa langit. Sabi dito reigning with Christ is sharing in Christ's authority and rulership, both now and in the time to come. You know, we cannot reign on our own. We are reigning alongside Jesus Christ. So, this reigning is the restoration of dominion originally intended for man. So Genesis 1:26, sabi nga yan, God created man in the image and likeness of God to have dominion over the fish of the sea, the birds in the air, over the livestock and all the wild animals, over all the creatures that move along the ground. Now, here, dito sa lupa, now its eternal reign is alongside with Christ Jesus. You know, dati may mandate tayo, ngayon kasama natin ang Panginoong Jesucristo. So, ito ang sabi ni Charles Erdman Sr. Charles Erdman Sr. Merong quotation. Yan, sabing ganyan. Si Charles Erdman Sr., he is the American minister and theologian na binabanggit dito. The Bible opens with the story of Paradise Lost. Ito yung yung sin in the garden. You know, when Eve chose to listen to the snake. Ito yung yung Paradise Lost. So here, he closes with the story of the paradise regained. Amen? Sa langit matagumpay ang pamamahayag. Amen? Na Jesus has conquered everything and He has put sin away, death away, at kasama niya yung mga redeemed. So, etong reigning na to, how should we reign? You know, how should we reign? Next slide, please. We reign with Christ-like service. Hindi yung para tayong kagaya sa world, you know? Ang world sila ay namumuno with power and control. Ngayon, pag nagkakamali o nabubuko sila, doon lang natatanggal yung power and control nila. Pero as much as possible, you know, nakahawak sila dyan. Now, Christ-like service mirrors His own humble and sacrificial leadership. Narinig nyo ba yun? yung Christ-like service, it is humble and it is sacrificial in leadership. I'll say it again. Humble and sacrificial. Grabe Pero sagot naman ni Lord yan Siya yung gagawa ng paraan para sa atin. So in Matthew 20, you know, there is this story na the mother of the sons of Zebedee, si James, si Apostle James at si Apostle John. You know, this mother went to Jesus. He came to Jesus with his sons. At yung ginawa nito, she knelt down and he asked Jesus a favor. Maliit lang naman. Maliit lang na pakiusap. Sabi niya ganyan, grant that one of these two sons of mine may sit at your right and the other on your left. Liit lang naman, di ba? Pinakyaw niya na yung dalawang sides ni Jesus. Di ba? What a mother could do for her children. Now, ito ang sagot ng Panginoong Jesus doon sa bahala na question na binigay sa kanya ng mother ng asawa niya. Sabi niya ganyan, whoever wants to become great among you must be your servant. And whoever wants to be first must be your slave. Intindihan ba natin yun? Grabe, no? Who wants to be great among you must be your servant. Kaya pala si Jesus, you know, he put on the apron and he washed the apostles' feet. Yung pinaka-madumi na bagay. You know, and whoever wants to be first must be your slave. Diba tayo, we are to serve Christ-like. Just as the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many. Grabe, yun yung extreme, di ba? Yun yung sukdulang biyaya. This is extreme grace. You know, hindi lang siya basta nag-serve, ibinigay pa niya yung sarili niya na panubos. You know, ito pa yung sarili niya, pinangtapat niya dun sa mga taong nangangailangan ng katubusan. Now, real ministry. Ano yung totoong ministry? Alam niyo, ang ministry is, this is, when you describe ministry, it is people. Ministry is service. So real ministry
is done for the benefit of those ministered to, not for the benefit of the minister. Mapa-physical man yan o ma-emotional man yan. Ikaw, yung minister ang nagbibigay, hindi siya yung, nag-expect na siya yung pagpapalain. So there are those, na they can receive from people, but, ang questionable is how they give. Kasi parang nagiging exchange, but love is giving. It's not exchanging. And when it does not give anymore, it's dead. No, ang ministry is not transactional. But it comes from inside, the Holy Spirit inside, moving to the minister for the people. Ganun po yun. So, sabi ni Spurgeon again, sabi niya ganyan, Spurgeon, yung Prince of Preachers, siya yung author of many books, siya rin yung may mga commentaries, siya rin yung Bible teacher, he served, for a long time sa Christian community. Sabi ni Spurgeon, he received nothing from others. His life was of giving and giving of a life. No service is greater than to redeem sinners by his own death. No ministry is lowlier than to die in the place of sinners. Grabe, napaka-eloquent. Talaga naman Prince of Preacher talaga. Napaka-eloquent niya how he would put words, for people to read and to just meditate and just to munch on. So he received nothing from others. His life was a life of giving and the giving of a life. No service is greater than to redeem sinners by his own death. No ministry is lowlier than to die in the place of sinners. If we think, yung foot washing was already degrading, dying a criminal's death is even more. Grabe, lalo na Son of God. He's the Son of God. But, yun yung kanyang Christ-like service. So, ano yung position natin? When we serve Christ-like, we reign as heirs of God and co-heirs of Christ. In Romans 8:17, now if we are children, then we are heirs, heirs of God and co-heirs with Christ. And if indeed we share in His sufferings, in order that we may also share in His glory. So tayo, we have all that, God has. Lahat ng sa Diyos ay sa atin. It's already remarkable to note that, we have something to inherit from God. But to know that yung portion ni Jesus is the same portion that we are inheriting is really amazing. We are heirs and we are co-heirs of Christ. Si Jesus na sinishare na natin equally, He has inherited everything that God is and what God has. Kung sino ang Diyos, siya yun. Kung ano ang meron ng Diyos, sa Kanya yun. Kung sino ang Diyos, tayo yun. Kung ano ang meron ng Diyos, sa atin din yun. So that is our possession. Kaya dito pa lang sa lupa, i-meditate natin yan. We are already heirs of, kaya hindi tayo parang tayo nakakawala sa koral na parang, ay, sige nga. Pero kung hindi, alam natin na lahat ito ng nakikita natin ay sa Diyos. Then truly, we can reign. Kaya nating maghari. Alam natin na equal portion, biro mo, ang equal portion natin, King of Kings, Lord of Lords. Kaya nating maghari. Amen? So, tayo, we have a great blessing and a great responsibility again. So if we do not respond to Christ's ability, we will not experience what God has for us. Tayo minsan may mga questions sa isipan natin. Or sometimes, God Himself has posed the question. Ang tanong, what are you going to do about it? God always has to move you from one place to another. Otherwise, He is not effectual in your life. You will change.
You will be transformed because of His love. You will be transformed because of His grace. His grace that has been lavished upon you. His love that has been lavished upon you. Di ba sabi sa Romans 2 verse 4? Because of the goodness of God, this brings me to repentance. Nagbabagong isip ko dahil alam ko, batid ko, nararamdaman ko, nakikita ko, nasasaksihan ko. Testigo ako sa kabaitan ng Panginoon, sa kabutihan ng Panginoon. Kaya ako nagbabago. Kung hindi natin naabot yung pagbabago sa buhay natin, we have not really meditated on what God is pouring on us. Kanina nga alam nyo kasi ako yung talagang gusto ko lagi, may slow motion. Hindi nyo ko pwedeng panoorin ng action film. Kasi hindi ko ma-appreciate. Gusto kong, slow motion natin. Gusto ko makita yung bit by bit. Gusto ko makita yung panning ng gusto ko makita lahat. Kanina sa worship, all I wanted to do was just really take it slow. Yung talagang namnamin ng Panginoon. Grabe talaga. Wala pa tayo sa langit, ha? But because of Jesus, we are here on earth with heaven in our hearts. Langit sa lupa. Amen? So it's not really hard to worship God. I-meditate mo lang yung ginagawa ng Panginoon kung saan Kanya dinadala, how He provides for you, how He protects you. Hallelujah. Minsan hindi mo kaya manalangin and yet, naisip mo lang, biglang may sagot na, Lord, thank you for your faithfulness. Sabi natin, God is awesome. We are His. Thank God, I am yours. Kanina yung lahat ng kinakanta natin, sinasarili ko na, thank God, you are like that to me. Thank you, Father. Puro ganon ang sinasabi ko. He's so good. God is so good. So, ano makikita natin sa langit? Feasting. In Matthew 8, verse 11, sabing ganyan, I say to you that many Gentiles will come from the east, west, and will sit down to feast at the table and enjoy God's promises with Abraham, Isaac, and Jacob in the kingdom of heaven because they have accepted me as Savior. So yung mga, great men and women of faith na nabasa natin sa Biblia, kasama natin doon. Diba? Yung mga tao na martyr kung saan-saan, kasama natin doon. Yung thief on the cross, na kung iisipin, talagang mabilisan, at napakarami pang ibang mga mabilisan, nakarating sa langit, kasama natin doon. They will sit, we will all sit at the table, feast. Hindi yung parang, bagong salta ka lang, diyan ka muna sa may dirty kitchen. Wala, lahat tayo kasama natin. Walang ranking. Ang ranking natin doon, we are children of God. We are believers. We trusted God. He called us, we trusted Him. We said yes to Him. So, makita natin din dito, wala nang barriers, wala nang cultural differences, all will be removed. We will all be one. So may perfect communion with fellow believers. In Matthew 22, verse 2, the kingdom of heaven is like a king who prepared a wedding banquet for his son. So the marriage of the king is, the event of the century. Of course, anak niya yun Diba? Ito yung tagapagmana niya, ito yung next in line. So pag meron niyang grand preparation. At doon sa kultura dati, ang haba ng preparation at ang haba ng celebration. Pero doon sa King's Banquet, of course, yung nasa taas lang ang tinatawag. But not with this story. Dito, ang naging problema, yung mga in-invite, hindi nakapunta. Kaya in-extend yung invitation. So when we come to heaven, it's just like, the wedding of the Lamb. Tayo. At ang maganda dito, hindi tayo guest. We are the bride. Hallelujah. Hindi tayo ma-OP. Parang sino ba nandyan? Diba? In-invite ka ba? Hindi tayo yung bride. Diba? Tayo yung sineselebrate din doon. So, this passage, this is the
this reflects the desire of God to invite people into a relationship with Him, offering abundant blessings and eternal joy. Di ba sinasabi minsan na parang, huwag niyo i-disillusion yung mga tao na i-present niyo si Jesus and lahat ng problema nila mawawala. Of course, nandito pa rin tayo sa lupa kaya may problema pa. Pero, kanina nga kinanta, di ba? Higit ang pag-ibig ng Diyos sa anumang problema. Amen? Andyan ang Panginoon. Sa atin, just present God that He has this invitation to come. Come in fellowship. So sa atin, yung banquet, this is the union between Christ and His bride. Tayo yun, the church. Yung wedding banquet, this is about love, commitment, and eternal fellowship. Amen? Love, commitment, eternal fellowship. Dito pa lang sa lupa. At yan yung mawi-witness mo. Isipin mo, paano pag nadapa ako? Hindi ka madadapa. Kung ang nasa isip mo, nasa puso mo, ay yung love of God, yung commitment niya, diba? At yung fellowship niya. So, ganun ka dakila, ang Panginoon. This is eternal. Hindi to parang season, hindi to parang kasi you've been good. No, that's Santa Claus. Iba ang Diyos natin. Yung kanyang salita, you can count on that. So, next, ano yung makikita natin sa langit? Suffering has ended. In Revelation 21 verse 4, He will wipe away all tears from their eyes. There will be no more death, no more grief or crying or pain. The old things have disappeared. Sino magwa-wipe away ng tears? God Himself. That speaks about His compassion. That speaks about His care, His love for people. Ganyan siya nagmamahal sa atin. So, ang Panginoon natin, He is intimate. He is emphasizing His role as the loving Father. Tayo, lagi nating pananaw natin, we have a loving Father. Hindi siya yung judgmental God. Lagot ka sa Diyos. Nasanay tayo nung bata tayo. Huwag kang magulo, lagot ka sa Diyos. No! Hala ko, sinusenya sana ako na parang 5 minutes. We have a loving Father. Mabuti ang Panginoon natin. Amen? So, wala yata dyan. Isaiah 25 verse 8. God promises to swallow up death forever and wipe away tears from all faces. Pagdating doon, hindi ka luhaan. Amen? Magmaskara ka na. Hindi ka luhaan doon. Tears are often associated with mourning, suffering, and the act of wiping them away. It symbolizes the end of sorrow and the beginning of eternal joy. So ayan, this is the next natin. Ano makikita natin? Overflowing joy. Luke 15 verse 7, Just so I tell you, there will be more joy in heaven over one sinner who repents than over 99 righteous persons who need no repentance. So dito, makita natin yung concept of joy sa langit. And it is about the heavenly realm's values and priorities on repentance and salvation. Big deal sa langit yun. Na may tao dito, alam niyo yung repent, nagpalit ng isipan. Kung ang isipan natin dati nung tao ako nang bahala sa sarili ko, kaya ko na mabuhay. Nung pinalitan niya na, salamat mayroong Panginoong Hesukristo na binigay ang Panginoon sa akin, ang Amang Diyos, para maging Panginoon ko. Ibig sabihin ng Panginoon, Lord, hindi na Lord ako, Lord na ang Panginoong Hesukristo. Pag may gumanon, rejoicing. Sobrang rejoicing. At makita nyo, over one sinner. At ito pa rin yung sinasabi sa 1 Peter 3, yung, di ba, parang, it's not God's will for man to perish, but for him to be saved and have everlasting life. Importante tayo sa Diyos. This should fill your heart happy. Na importante ako sa Diyos, mahalaga ako sa Diyos. Yun lang nagpalit ng isipan ko, ako, masaya-saya ng langit, masaya-saya ng Diyos. Tayo rin, di ba? Whenever we, share to a person, ang saya natin. Di ba? Pero higit sa langit, sobra. So, sa atin, kahit na tayo, sinasabi ito over the 99 righteous persons who need no repentance,
Diba tayo kasi, alam na natin, righteous tayo eh. Hanggang dulo, righteous tayo eh. But still, kahit righteous tayo, we live in humility before God. Na nakatingin pa rin tayo sa awa niya, sa biyaya niya. Amen? Na yun lagi, na parang, Lord, salamat. If not for you, God, hallelujah. And it causes us to worship Him. Kaya kita nyo, unending ang worship at adoration sa langit. Kasi dito pa lang, pag narinig tayo ng mga anghel dito, abay, mag-echo siya dun sa langit. Tuloy-tuloy, tuloy-tuloy. Amen? So, makita rin natin dito, this is man's response to receiving Jesus. Diba? Ito yung this is divine response. Unang-una, you receive Jesus, you change your mind, you change your heart, you change your thinking. Ako gustong-gusto nagbibigay ng Biblia. Because we are called to make disciples eh. Hindi mo man matutukan every day. You have given the person something that he could read on his own. Very powerful ang Bible. There was a time na nag-minister kami sa mga prison cells. We could not give Bibles. Binibigay namin daily bread. O kaya, kung hindi kami makabigay ng daily bread, scriptures na piniprint out namin. Kung ano yung pinrich namin doon, lalagay namin doon sa papel para they have something to chew on. Meditate, di ba? Meditate. So, yun. You receive Jesus, you have, you change your mind, change your heart, you turn away from sin, and you turn to God. Alam mo, nakakatuwa yung shinare nung isang pastor na kasama namin dun sa association. Sabi niya ganyan, not all people who leave Pampanga will go to Tarlac. Some will go to Bulacan. So, ibig niyan sabihin, not all those who turn from this sin, will turn to God. Some will turn to another sin. Diba, nag-iba. Ako alam ko yan eh. Kumbaga nung panahon na hindi pa ako Kristiyano, paikot-ikot lang naman eh. Pero lahat hindi maganda. Pero ito, sinasabi ito, yung divine response is turning away from sin and turning to God. Where you are safe, where you belong, where there is so much love, where there are so many promises for you to bank on, where you will be complete. Amen? And protected and nurtured. Lahat na. Hallelujah. Turn from sin. Hindi na big deal sa Diyos yan eh. Ang gusto lang ng Diyos, akapin ka. Amen? Lastly, see God. Revelations 22 verse 4, and they will be privileged to see His face, and His name will be on their foreheads. Kanina at the opening, we made this introduction, we recalled what, we preached last week, at ang sabi nga, di ba, John did not see the image of God. What he saw was the radiance, the glory, yung liwanag. So, pakita rin natin dito na man has not seen God's face since the fall of Adam and Eve in the garden. In Exodus 33, wala na yan dyan. God told Moses that no one can see His face and live. Kaya pala. Diba? Kaya pala, na maging si Isaiah. Ang nakita ni Isaiah, diba? Yung throne. Diba? Nakita niya yung angels. Diba? In John 1:18, no one has seen God, but Jesus, the Son, has made Him known. Okay, you want to see God? Look at Jesus. Sabi nga niya, if you have seen me, you have seen God. Kasi isa lang sila eh. So, ano bang sinasabi dito? His name will be on our foreheads. Ibig sabihin meron tayong marking, meron tayong seal. Ang ibig sabihin nito, we are the possessions of God. Thank you, Lord. And He has authority over us. Kumbaga covered tayo ng Panginoon. Amen? So, believers belong to God. This is our identity. And this is our protection. I am the righteousness of God in Christ Jesus. Kaya tayo, yung may mga pangit na nangyayari, huwag tayong sasama dun. Na parang, hindi ako kasali dyan. Sasabi, panahon ng ganito, o kaya mag-ingat ka, o kaya baha. Lord, thank you, hindi ako babahain. I am protected. I am your possession. May kailangan feel natin eh. Kasi pag nag-wander off tayo,
on who we are in Christ, doon tayo naitutulak ng kalaban sa kaperwisyuhan. Right? So, in contrast dito sa marking, na tayo, we belong to God, we are protected. This is the mark of the beast. Sa kabila, meron din sila. Counterfeit nga yung isa eh. Yung mark of the beast, this denotes allegiance to the Antichrist. So, eto mga to, let's just pray na they will come to know Jesus. That it's never late. Amen? So tayo po'y tumayo. Hallelujah. Thank you, Father God. Lord, we thank you. Salamat, Panginoon, sa abot-abot na biyaya na binigay mo sa amin. Lord, salamat na dito pa lang sa lupa, nararanasan ka namin. We experience you, Lord God. And we are able to express your faithfulness, Panginoon, sa aming mga buhay. Lord, thank you na, Lord, we have this confidence, Panginoon, na ikaw ang Diyos na bumubuo sa amin. Na, Lord, na hindi kami kulang, kundi, Panginoon, kami ay buong buo, Lord God, na kami nag-uumapaw para sa kapwa namin. Lord, we worship you. Salamat, Panginoon, na whatever we do here, Lord God, inspires us all the more, Panginoon, na you fill us, Lord God, through and through, empowering us for every good thing, Lord God, for every, worthy cause, Panginoon. Lord, salamat na anything that is eternally useful here, Lord God, Panginoon, ay nagagamit sa langit. Lord, salamat. Lord, thank you for just, yung blessing after blessing na nararanasan namin. Thank you sa protection, Panginoon, na Lord, that we celebrate, Panginoon, kami, Panginoon, protection namin at ang aming pamilya. Lord God, provision nyo, Panginoon, sa amin sa araw-araw. Na Lord, thank you na Lord, napakabuti mo na hindi mo kami dadalhin sa langit, Panginoon, pero dito magdudusa kami. Dito pa lang, Lord God, that you already take care of our needs. At Lord, salamat na lahat ng ginagawa namin dito, Lord God, ay continuation sa langit. Hallelujah. Father, thank you that even right now here, Lord God, on earth, we will just experience the full redemption, Panginoon. That, Lord, that our bodies are healed, Lord God, by the broken body of Jesus Christ. Lord, that we have blessing after blessing. That, Lord, we are your heirs, Panginoon. That we will always be mindful, Panginoon, that whatever is yours, whoever you are, Panginoon, ganun din kami, Lord God. Hallelujah. That you have already given us power, authority, dominion, Panginoon. That, Lord, that whatever we declare, Panginoon, Lord, according to your word, it will come to pass. Hallelujah. Father, salamat, Panginoon. Lord, salamat sa biyaya, Lord God. Lord, salamat, Panginoon, na Lord, na meron kaming participation sa end time harvest. That you will just bring us, Lord God, to people, Lord God, na Lord, na aming masisharean, Lord God. And Lord, we thank you na you fields that are ripe for the harvest, Lord God. Lord God, hindi madelate ang mga manggagawa mo, ang mga anak mo, Lord God. Yung mga pinagmanahan mo, kundi they will always be right on time for these people. Just like, these people, other people were right on time, Lord God, for us. Lord, we thank you. We celebrate your goodness, Panginoon. Salamat, Lord God. Salamat, Lord God. Thank you for everything. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. Amen.